Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na 3 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Mayo 16 taong 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Pagpapatupad ng installment o utay-utay na pagbabayad sa singil sa kuryente pinag-aaralan na. Arangkada Balita. Pagbabawas ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila, sisimula na po ngayong araw na ito. Arangkada Balita. Panguhuli sa mga unconsolidated na mga jeep. Sisimulan na rin ngayong araw. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 4 katao patay sa riot sa New Caledonia, France. Magdedeklara na raw ng state of emergency. Arangkada Balita. Sa sports, NU Bulldogs muling nasungkit o BU Bulldogs muling nasungkit ang kampyonato sa UAAP season 86 ng men's volleyball. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, nako, itong kilalang dating child star, lumaki ba ito? Ninyo Mulak. Aba, ibinenta raw yung kanyang famous award trophy sa halagang, mamaya po alamin natin. Arangkada Balita. O ito, kung makaabot ito mamaya sa viral ho na balita dahil po sa matindi pong init ng panahon, kambing sumama sa outing. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Huwebes na napakabilis po ng araw. Sa oras na 6 na sandali makalipas po alas 5 ng morning, kami po yung mga makakasama. Magandang umaga po, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Hanggang alas 6 po tayo, Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga po ng mga umaarangkadang balita, pinag-aaralan na ng ilang electric cooperative na gawing utay-utay o utay-utayin ang pagbabayad ng bill sa kuryente para sa mga consumer na hirap makabuo ng kanila pong payment. Ito ay nanunsyo ni Attorney Janine Colingan, Executive Director ng Philippine Rural Electric Cooperatives Incorporated, hinggil nga sa taas singil sa kuryente. Gayunman walang aasahan ang mga consumer ng Meralco na installment na payment ng singil sa kuryente. Ipinalawanag ni Meralco spokesman Josal Dariaga, kailangan ho kasi talaga magbayad agad ang kanila pong mga consumer. Lalo't mayroon din pong bayarin ang power distributor sa kanila pong mga supplier. Idinagdag pa ng Meralco na postpaid ang paraan ng paniningil nila o kukonsumo muna ng kuryente ang kanilang mga consumer bago magbayad. Arangkada Balita. Ito na, binulabog nga ng dagdag singil sa kuryente ang mga consumer ng maraming electric cooperatives sa Luzon at Visayas ngayong buwang ito.
Paliwanag po ng Philippine Rural Electric Cooperatives, ito'y dahil nga sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o itong WESM. Matapos mapasa ilalim sa yellow at red alert ang grid noong nakalipas na buwan. Actually, araw-araw na ito sa pulbo ng piso at 41 sentimo kilowatt hour na taas singil sa kuryente ang mga consumer ng Aklan Electric Cooperative habang halos sa 4 na piso dahil 3 piso at 53 sentimo kada kilowatt hour naman ang dagdag singil ng Iloilo Electric Cooperative. Grabe, Iloilo Electric Cooperative 3 at 3 piso at 33 sentimo kada kilowatt hour naman ang dagdag singil ng Negros Occidental Electric Cooperative. Binalabog din naman ng piso hanggang 73 sentimo na taas singil ang Central Negros Electric Cooperative habang piso naman at 66 na sentimong dagdag singil ng Iloilo Electric Cooperative 2 at halos 2 piso rin ang itinaas naman ng singil ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Nauna nang nag-anunsyo ang Meralco ng 46 na sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil ngayong buwan. Arangkada Balita! Lalo na kasi dyan sa Pangasinan, sobrang init. Dun sa may bandang Dagupan, di ba? Naku, laging Talagang dinadaing sila talaga. kasali sa sa listahan ng nakakapagtala ng pinakamataas na heat index. Talagang sobra pong init ho dyan. At yung kanila pong mga appliances talagang todo po para pong... Ano kaya bill nila, no? Ay, oo, Kung yun. mag-aircon ka kasi At ilan ang aircon? lalo na kung may bata, may matanda, tapos may sakit pa. Oo, yung mga appliances ho na Oo, hindi nakabukas, naman pwedeng- electric fan. Oh, Siyempre, bukas sara yung refrigerator. Yan, sabay Diba? yan. Yan ho, yung mga talagang napupudpud ho kapag ganito pong tag-init. And speaking of appliances, kasabay ng pagmamahal, Uy. ang pagmamahal ng bill ay tumataas pa rin ang bentahan ng ilang pong appliances, lalo po ng aircon. Batay ito sa datos ng isang consumer finance company. Lumalabas sa kanilang datos na nangunguna ang mobile phone sa binibili ng mga Pilipino kahit inuutang ito na sinundan ng TV. Umapangatlo ang refrigerator, yun na nga. Sumunod ang laptop. Sumunod po, pang-4 po ang laptop. At pang-5 ang washing machine at siyempre, aircon. Ipinalawanag po ng nasabing consumer finance company na ginagamit ng mga Pilipino ang mga ito sa kanilang araw-araw po na kabuhayan, sa kanilang pong pamumuhay. Kaugnay nito, batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 1.3% ang pagbili ng mga Pilipino ng furnishings and household equipment noong unang bahagi ng taon kumpara sa naitalang negative 2.5% sa kalintulad na panahon noong nakaraang taon. Arangkada Balita! Pinayuhan naman ng Meralco ang publiko na magtipid sa kuryente kasunod nga ng ipinatupad na taas singil ngayong buwan. Ang init naman din ho kasi nga Ayon po sa Meralco, dapat mabantayan ang mga consumer o mabantayan ng mga consumer ang kanilang konsumo. Lalo na umiiral pa rin ang tag-init sa bansa. Yun na nga po, hiniling ng kumpanya sa mga consumer na ugaliing tanggalin ang saksakan ng mga appliances kapag hindi ginagamit. Oo nga naman, magplansya ng damit ng maramihan. Nako, guilty ako rito, partner. At regular na linisin ang electric fan. Gayun din ang filter ng aircon. Mainam din itong gumamit na lamang ng LED bulb upang mas makatipid sa pagkonsumo nga ng kuryente. Sa ngayon, mababantayan na ng Meralco ang bill sa kuryente ng mga consumer sa tulong na rin ng kanilang mobile app appliance calculator. Ano naman kami? Balita! Grabe naman, no? Speaking of mainit ho na panahon, mula ho sa kuryente, magtungo naman ho tayo sa tubig.
Biruin mo, kung wala ka ng... Kuryente. Diba? Kung wala kang kuryente... Ang init, di ka pa makaligo. Hindi ka pa makaligo, por Diyos por Santo, ano po ang ating pong gagawin? Ang gagawin po natin, kundi magtipid pa rin. Binawasan na ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila ngayong araw, simula po ngayong araw, hanggang katapusan ng Mayo. Ibinaba ng NWRB ang water allocation sa 49 cubic meters per second, bahagya lang naman pala, mula sa 50 cubic meters per second of CMS sa National Capital Region. Gayunman tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na walang mangyayaring water supply interruption sa kabila ng tapyas alokasyon. Ipinalawanag ni MWSS Management Department Manager Patrick Dizon na batay ito sa kanilang pulong sa Maynilad at Manila Water at magkakaroon lamang ng kawalan ng supply ng tubig kung mayroong maintenance. Samantala, hinihintay pa ng MWSS ang pasya ng NWRB sa hiling nito na panatilihin sa 50 CMS ang water allocation sa Metro Manila dahil batay sa pagtaya ng pag-asa, mayroon ng 60% tsansang magkaroon ng La Nina simula Hulyo hanggang Setyembre. Arangkada Balita! Nanawagan naman ng DILG, Department of the Interior and Local Governments, mga LGU partikular sa Metro Manila, na higpitan ang pagbabantay upang matiyak na nakikiisa ang publiko sa pagtitipid ng tubig. Paano mo babantayan kung nasa loob ang paggamit? Diba? Lalo na kung madalas maligo. Inatasan po nitong si DILG Secretary Benhur Abalos ang mga LGU na magsagawa ng monitoring sa mga metro ng tubig at i-report ang mga water leak. Itong the best sa service provider. Nagbaba rin ng kalihim ng direktiba sa mga tanggapan ng gobyerno na magkaroon ng hiwalay na water meter para sa mas madaling monitoring ng konsumo ng tubig at mapakinabangan ang mga rainwater harvesting system sa mga opisina. Inaasahan ding magsasagawa ang mga LGU ng information campaign upang mahimok pa ang mga residente sa aktibong pakikiisa sa water conservation. Arangkada Balita! Sa latest ng Filipino Mirror, arangkada na ngayong araw ang panghuhuli ng LTFRB sa mga PUJ na bigong sumailalim sa franchise consolidation. Ito ang kinumpirma ni LTFRB Chairman Assistant Secretary Atty. Teofilo Jojo Guadis III kung saan kanila ng titiketa ng mga jeepney driver na bigong magpa-consolidate bago ang April 30 deadline ng naturang programa dahil maituturing na silang kolorum. Kaugnay nito, ibinabala ni Guadis na ang mga unconsolidated jeepney driver na magpupumilit bumiyahe simula ngayong araw ay maaaring maharap sa 1 taong suspensyon, pagmultay ng hanggang 50,000 piso at i-impound ng 1 buwan ng kanilang sasakyan. Inihayag pa ng LTFRB Chairman na simula pa noong Mayo 2 ay na-issue na ng show cause order ang lahat ng mga tsuper at operator na hindi nakapag-consolidate at binigyan lamang sila ng hanggang 5 araw para magpaliwanag. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, patuloy pa ring babiyahe ang ilang jeepney driver sa kabila ng panguhuli o gagawing panguhuli simula ngayong araw na ito ng LTFRB sa mga PUJ na nabigong magpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon sa ilang tsuper, tuloy pa rin ang biyahe nila at iiwasan na lamang nila ang mga nanguhuli. Nako, upang kumita kaysa naman tumambay at magutom. Sabi naman ng iba, ihihinto lamang sila kapag nahuli pero babalik din sa biyahe kapag nakaalis na ang enforcers. Una nang nagbabala ang LTFRB na pagmumultahin nga ng 10,000 piso. Ako, malaki-laki rin to ha. Ang sinumang unconsolidated jeepney driver na mahuhuling bumabiyahe pa rin habang mayroong hiwalay ding 50,000 pisong multa ang kanilang mga units at i-impound sa loob ng 1 buwan. Arangkada Balita! Samantala sa oras na 17 sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, sa pagkakato ito tanggap po tayo ng ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impila. Libreng edukasyon hindi dapat magresulta sa pagbaba ng academic standards.
Ayon kay Pangulong Marcos, ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat magresulta sa pagbaba ng academic standards ang pagdemocratize o libreng access sa edukasyon. Ito'y kasabay ng pagtitiyak ni PBBM sa patuloy na pagkakaloob ng libreng tertiary education sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa kanyang talumpati sa National Higher Education Day Summit 2024 sa lungsod ng Pasay, inihag ng Pangulo na dapat hikayatin ng mga estudyante at ang buong education system na panatilihin ang mataas na pamantayan upang magtagumpay sa nagbabagong mundo. Kasabay nito'y sinabi ng Pangulo na dapat iakma raw ang higher education sa mga pangailangan ng post-pandemic economy tungo sa pag-aangat ng global competitiveness ng Pilipinas. Isinulong din ni PBBM ang pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor sa pagtataguyod ng dekalidad na tertiary education. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balitang hatid ng ating DWIZ Patrols, wala naman ng maayos sa sistema sa pagbabakuna ng anti-rabies sa bansa. Nako, pino na! Alamin po natin ang iba pang detalye o kabuang detalye sa ulat na ito ni Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Pinuna sa pagdinig ng Senado ang kawalan ng sistema sa pagbabakuna ng anti-rabies sa mga alagang aso sa gitna na rin ng pagtaas ng kaso ng rabies sa bansa. Matatanda ang sunod-sunod ang mga napabalitang pagpapabaya, pananakit at pagpatay sa mga aso at pusa, dahilan kaya't itinulak ng gusto sa Senado na agad mapagtibay ang panukala na Revised Animal Welfare Act. Aabot sa 10 milyon ang pondo ngayong taon para sa bakuna laban sa anti-rabies, pero ito hindi pa nasisimula ng Bureau of Animal Industry na nasa ilalim ng Department of Agriculture. Hindi direktang matukoy ni Dr. Oscar Cabanayan, Veterinarian 4 ng Animal Health and Welfare Division, kung kailan mabibili ang mga bakuna laban sa bakuna kontra rabies at naghihintay pa sila ng abiso para rito. Sa nakalipas na 3 taon, lumitaw na walang pondo para sa anti-rabies vaccine at ngayon lamang 2024 ito na ibalik. Sa distribution naman ng bakuna kontra rabies ay pinipili ng ahensya ang mga lugar na may matataas na kaso at doon sila namimigay ng naturang bakuna. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Panukalang internet voting bill lusot na sa huling pagbasa sa Kamara. Patrol 11, Tina Nolasco sa detalye. Aprobado na nga sa ikatlo at huling pagbasa ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang panukalang Overseas Electronic Registration and Voting Act o House Bill 10178 sa botong 188 na pabor at walang pagtutol. Tuluyan na ngang pinabura ng Kamara ang panukala na layong pahintulutan ng mga Pilipinong nasa abroad, partikular ang mga overseas Filipino workers o OFW na makapagparehistro at makaboto online. Oras sa tuluyang maisa batas, bibigyan ng mas malawak na opsyon ng mga Pilipinong botante abroad sa pagpaparehistro, certification at transfer of registration sa pamagitan ng internet. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Dala ang PNP unit na ilang west na raw sumalakay sa Peking Hospital dyan sa Pasay City. O aba, iniimbestigahan na rin. Alamin po natin ang mga detalye sa ulit Patrol 13 Gilbert Verdes. Sinisilip na rin ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC kung anong unit ng Philippine National Police ang sinasabing nauna nang nagkasa ng paulit-ulit na raid sa Peking Hospital sa lungsod ng Pasay, pero hanggang ngayon ay nakapag-operate pa rin. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Dr. Winston John Casio, tagapagsalita ng PAOCC, na tukoy na nila kung anong unit ito ng PNP.
tinatakasan na rin daw sila ng investigasyon at nangangalap ng mga ebidensya. Kapag nabuuan niya ang kanilang report at investigasyon, pupuntahan na nila ang PNP unit na ito at tatanungin sila kung ano ang basihan at bakit hinayaan pa rin mag-operate ang nasabing ospital. Ayon anya sa inisyal na pahayag ng mga Pilipinong kasamang nahuli sa ni-raid na ospital, kinuha na ng mga pulis na unang lumusob sa kanila ang lahat nilang dokumento kaya wala silang maipresenta ngayon sa PAOK-C. Ayon sa opisyal, may ideya na rin sila kung sino ang mga nagmamay-ari ng ospital at patuloy nilang binubusisi raw kung sino-sino pa ang ibang kasabwat nito para sila makasuhan at tuluyang maipasara o maipatigil ang operasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, ilang exotic animals na harang ng customs sa NAIA. Pagulat mula kay Patrol 45 Raul Esperos. Naharang ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang isang kargamento na papalabas ng bansa na naglalaman ng 36 na mga scorpion heads at isang container na ng isopods na idiniklarang hindi tama sa kanilang manifesto at ito ay walang kaukulang DENR permit. Sangayon sa Bureau of Customs sa paliparan, ang kargamento ay diniklarang traditional design shoulder bag na galing sa Quezon City at patungo ng Mexico. Nang ma-inspeksyon ay naglalaman ng mga maliliit o mga scorpion heads at isang container ng isopods. Bilang pagsunod sa DNR directive na pinagbabawal ang mga endangered species, kung kaya't ito ay kinumpiska ng Bureau of Customs bilang paglabag na rin sa Republic Act 10863 ng Customs Memorandum and Tariff Act na kung saan ay nag-i-smuggle ng mga kargamento na walang kaukulang permit ng DENR. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Magbabalik po mga kaibigan ng ilampas sa mga malalakit minute na mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita Thursday Edition. Yan ba ay makalipas lamang ng ilang paalala. At ang oras, time check, 5:26 na ng umaga. Arangkada Balita! Tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita sa pagpapatuloy po ng ilang pa mga balita. Maya-maya po, subukan po nating makuha po ang panig po ng mga sugar producers. Kaugnay sa isinusulong nga po na pag-aangkat muli ng asukal. At kaugnay nga ho niyan, malamig si Senator Amy Marcos sa pinag-aaralang pag-aangkat ng asukal na naman ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Binigyang diin ng senador ang kahalagahan ng pagsuporta sa local sugar farmers kumpara sa importasyon para matugunan ang kakulangan sa supply. Isinusulong ng Presidential Sister na palakasin ang farmer cooperatives upang kalaunay makamit ang mill gate price na 3,000 pesos kada 50 kilos ng bag. Ayon sa mambabatas, kasalukuyang nasa 2,600 hanggang 2,800 pesos ang kada kilo ng bag ng asukal na nakaapekto sa mga magsasaka lalo sa mga probinsya na pinagmumula ng 60% ng sugar production ng bansa. Para kay Super Ate, kailangang agad tugunan ng gobyerno ang nabanggit na issue at iwasang mag-angkat hanggat maaari upang hindi magdusa ang mga lokal na magsasaka. Arangkada Balita! Kaugnay nga yan, Ate Juday, sa balitang yan at mahalaga po itong issue na ito, itong supply po ng asukal. Yung plano nga po, kahapon, kausap ni Senator Tolentino, si SRA Administrator Pablo Luis Ascona. At dako naman tayo doon sa doon sa mga magsasaka, doon sa atin mga local farmers. Sa kabilang linya po natin ang Pangulo po
ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED na si Ginoong Manuel Lamata. Senyor Manolet, magandang morning po. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Magandang aga, Sir Drew. Opo. Kasama po natin si Miss Judith Estrada Larino, sir. Hi, Ma'am Judith. Good morning po, Sir Manolet. Opo, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak. Sir Manolet, kahapon po, kausap po natin dito sa DWIZ, sa himpilan pong ito, ang SRA. May binabanggit po sila na stable sa ngayon ang produksyon, pero kailangan pong mag-angkat. Gaano ho ba kalaki talaga ang volume na kailangan ho nating i-import as of ngayon pong may El Nino, Sir Manolet? Okay, tama yun. No? Yung stocks natin ngayon, kasi kakatapos lang natin ng harvest, ang dami pa. Daming stock natin. Wala tayong problema. Ang problema dito is our nation is consuming more or less 200,000 tons of sugar every month. Okay. Monthly yun. So, tapos na yung milling natin. May pa lang. So, June, July, August, September, tayo mag-umpisa na naman ng harvest. That's 4 months. Okay. But by the time the new harvest goes to the market, you add another 2 months. Kasi pa-process pa yan, pabodega, karga sa barcode, papunta Manila. So, may 2 buwan yan na transition, di ba? Okay, so that's already a total of 6 months, 6 to 7 months. At 200,000 per month, that's 1 million tons, more or less. Okay, so kapos na yan. Yung asukal natin hanggang September, paubos yan. Papaubos yan. Wala nang maiwan. So, yun, kailangan natin mag-angkat to bridge the gap from the end of August to November or to October sa bagong milling season. Okay. So, para pag-umpisa ng milling season, may time for the new sugar to be processed and to be brought to the market, which is Manila, Luzon. Yun ang stopgap. So, ang iniisip namin, I think we are very safe in bringing in 200,000 metric tons. Yun ang stopgap na makatawag to. It will help, no? It will help everybody. Pambalansin natin. That's correct. Okay. That's correct, yung balance. Pero, kailan ho ito dapat dumating? As soon as possible or bago magsimula uli yung milling season, Sir Manolet? Well, that is now no problem sa amin. Kami mga producer, mga sugar farmers, walang problema kahit papasukin nila ngayon kasi tapos na eh. No, wala nang harvesting. So it will not affect our mill gate price. Okay. So pwede na pag-usapan nila kung sino man, SRA dapat na mag-usap na to and draw up the plans of importation para magawa na nila ang sugar orders para planchado lahat para anytime pwede na nila mapapasok. Sir Manolet, magkano na ba ang asukal dapat ngayon na ibenta na sa merkado mismo? Well, ngayon, I think steady pa rin yung yung retail price natin. It's steady at 70, I think. 70 pesos per kilo ang refined. So, maganda naman ang presyo. Ang consumers natin are happy with it. Ayun. So, hindi naman lugi yung ating mga, ano ba tawag dito? Mga farmers. Producers. Mga producers, well, ngayon, kasi bumaba na yung presyo, pero wala naman tayong milling. At hopefully, by the startup milling, since tama-tama lang yung asukal ng stocks natin, we're hoping that we can get 2,800 to 3,000 per 50 kilo bag po. Per bag? Yes po, per 50 kilos po.
Opo. Pero ito kanina meron akong binabasa na si Senator Amy Marcos ay malamig ho sa pinag-aaralang pag-aangkat po ng asukal. Kumbaga siya po ay nag-aalangan kumbaga dito po sa hakbang po na ito ng SRA. Ang kanya pong ipinupunto dapat daw ho suportahan yung ating local farmers sa halip po na mag-import pa ng mag-import. Ano kung masasabi nyo rito, Sir Manolet? Well, una-una, pasalamat tayo kay Ma'am Amy. Yun ang champion natin ngayon sa sugar industry. She really cares for our sugar farmers po. But we're also thinking yung mga customers natin, which is the consumers. Diba? Hindi naman pwede na matamaan yung ating consumers. They have to pay very, very high retail prices kasi paubos na yung asukal. Kasi very simple lang yan. Kung wala na tayong asukal, siyempre sisipa yung presyo. So, kailangan iko-controlin din. Kailangan everything has to be balanced po. Ito na yung trabaho ng SRA. Magbabalanse siya between farmers, millers, traders, and consumers. Lalo na ngayon, Sir Manolet, matindi epekto ng El Nino. Kamusta ho ba ang naging epekto po sa inyo ng El Nino? Lalo po dyan sa Negros Occidental. Mukhang matindi-tindi po. Mainit-init. Sobra ho kasi talaga init. Tapos kakapusan pa ng tubig. Ay, hindi biro, Sir Drew, Ma'am Judith, hindi biro ang El Nino dito sa probinsya. Grabing grabe. You know, alam naman ninyo, farmer ako. I wake up very early. I go to the fields. Ngayon po, kahit 7 a.m. pa lang, sobrang init. Hindi mo matiis talaga. Ang sakit. Sakit ng araw. Ang sakit ng tama ng balat sa araw. Grabe. Hindi biro po. And then, yung tubo natin po, hindi lang tuyo. It's died. Patay na po. Patay na. It dried up talaga. Kahit yung baka. Wala nang pakinabang. Kahit yung mga baka at kalabaw, hindi na kumakain kasi hindi na green. Yung payat na rin. Pumayat na rin. So, problema talaga. So, sa inyo ho ba, Sir Manolet, sa inyo pong grupo, sa inyo pong mga miyembro, marami ho ba ang mga naapektuhan po ng El Nino at yung mga nangangailangan din po, of course, syempre, ng tulong mula po sa ating gobyerno? Oh, definitely. Ang daming-dami po. I'm sure everybody is suffering po. Hindi lang kay konti. Dami-dami po. So, yun po ang panawagan namin sa gobyerno. Kung pwede po, download sila ng pera or whatever sa mga LGUs namin, especially yung sa mga provincial governments in our province, para makabili na tayo ng sariling eroplano. Okay? Parang itong eroplano po will be used for cloud seeding para mag-rain making. We are an agricultural island. Agriculture ang bida dito. So dapat, we have to have our own. Huwag na tayo maghintay pa o mag-arkila o whatever. And as usual, reactive tayo Kung may mangyari, yun pala mag-react. So dapat may kompleto na sa gamit para before the El Nino sets in, ready na lahat. Pwede na tayo maka-induce clouds for rain. Naulan na ba dyan, Sir Manolet? Inarapol pa po. Inarapol pa. So, parang bingo. Yung pang cloud seeding pero yung cloud seeding syempre malawak ang diyan, 'di ba? Pero hindi lang pwedeng isang eroplano, di ho ba, Sir Manolet? Lalo na kung malaki yung lugar. Malalawak 'di ba? Kahit isang eroplano po, kayang-kaya na yan. Kaya. Bilis naman. Pwede. Ang bilis naman ng eroplano lumipad Wala lang problema. Maliit naman yung island natin. Pwede lang isang eroplano, okay na yan. Pero pag nagsimula ng umulan, kahit na wag na muna yon.
Parking muna. Ang Parking, gusto nila, yun. Sakyan nila, mamasyal sila kung saan nila gusto. Pumasyal sa ere. Pumasyal sa ere. Kaya pwede sila pumasyal. Okay. Opo, baka meron pa ho kayo mga karagdagan pa ho mga panawagan, Sir Manolet, at batid po namin na hindi lamang po sa issue po ng importasyon ito iikot sapagkat marami po sa inyong pong mga kasamahan din po dyan na farmers sa Negros Island na po, general na po natin, Negros Island ang apektado po ng El Nino at pinadapa ng tagtuyot. Well, pinatatawagan natin yung gobyerno natin, especially the local LGUs, no? Dapat, aside from having road projects, dapat mag-tree planting project po. Oh, yun. Yun, para maiwas natin yung El Nino. Kasi kung dami tayong kahoy, that will induce rain. So, go back to the old times na pagsabi mo May, June, sigurado yan, tsak mo sa bato o ulan. Ngayon ninarapol pa sa taas. Kung saan lang mag-ulan daw. Wala sigurado to. Okay. Sa irigasyon naman kaya, Sir Manolet? Sa irigasyon yun, isa rin ang makatulong malaki yung Department of Agriculture natin. Magpa-download sila po ng mga solar pumps. Para walang gastos yung farmer magbayad ng crudo. Kasi solar, init saan lang man. And that will work very well kasi kung El Nino, meaning walang clouds. Kung walang clouds, sobrang init. Pag sobrang init, malakas yung bomba natin kasi solar panel lang tumitira ng pump natin. So yun, kung sana, kung maka-download sila ng mga solar irrigation pumps po. Meron ho na ho ba kayong datos, Sir Manolet, kung magkano ho ang gaano kalaki po na pinsala po sa sugar industry po, dyan po sa inyo pong lugar? Ang more or less po, no, ang tingin ng lahat dito, more or less mga 100 plus thousand hectares po ang napektado. 1,000 hectares. Laki. Hindi biro po, laki. Okay. Naku, so daang milyon marahil yan, ano? Pinag-uusap, milyong pisong halaga ng pinsala. Hindi. Ito ay, Sir Manolet, ngayon ay medyo may epekto pa yung El Nino. Paano naman yung sa La Nina? Kasi pinaghahanda na rin po ang lahat Oo nga bumibili na nga ako ng swimming trunks Baka paano naman tayo, swimming expedition na naman. Yun, baha, ganun. Grabe naman. Baha na naman. Baka naman malubog na tong mga sakahan. Yung mga tubuhan dyan. Tubuhan, Sir yan. Manolet, Particular yung mga tubo na yan. Bangka na naman tayo instead of bangka na naman gamitin, mag-ikot sa mga kampo. Ayun. So hindi lang El Nino ang kailangan na, kumbaga, tutukan, pati itong preparasyon para sa La Nina, Sir Manolet. Oo. Apo. Sir Manolet. Naputol ata si Sir Manolet. Ayan. Baka lumangoy ba yung cellphone? Nawala. Si Sir Manolet. Anyway, sige, balikan natin, subukan natin balikan habang may oras pa ang ating pong palatuntunan dahil importante po ito, yung asukal. Although sa kanila, mura nga yung asukal, di ba? Pero mura. pagdating dito... Pagka ibinyahe na... Okay na. Pag binyahe na, ayun na. Talaga mataas ang presyo dito. Sir Manolet, so hindi lamang po El Nino ang inyo pong tinututukan, pati po yung preparasyon para sa La Nina. Yan po ay inyo rin pong binabatayan. Yes po. Sabi naman ng Pag-asa na La Nina na naman daw ang darating. So, Next month. I don't know which is worse, ang El Nino o La Nina. Yeah. Ay, pambira talaga. So kailangan talaga maghanda tayo, lalo yung sa importation, kailangan din pala talaga natin yung pambalanse natin yan na stock, di ho ba, Sir Manolet? Yes po. Okay. I approve of that plan po. Kailangan mag-import tayo. Nothing more, nothing less doon sa 200,000, Sir Manolet, ha?
For the meantime po, dapat yun lang. Makita na naman natin yan eh. Okay. Kasi I think ang plano ng SRA after the milling season, I think starting end of this month, magpa-inventory sila po, magpa-survey buong Pilipinas. Okay. Lahat na sugar mills, mga bodega, para talaga makita natin kung magkano yung stocks na iwan. Nako. Sige po, Sir Manolet, marami pong salamat sa inyo pong oras. From time to time, ay bubulabugin namin kayo. Marami pong salamat, Sir Manolet, sa inyo pong oras. Maraming salamat, Ingat Sir po kayo, Joe, ha? Ma'am Ingat po, Judith. Ingat po kayo. Thank you po. Thank Salamat you. po. Maraming salamat. Yan, magandang umaga po. Si Ginoong Manuel Lamata, ang Pangulo po ng UNIFED o United Sugar Producer Federation. Si Sir Manulet nagre-ready na daw ng swimming prank. Ay, nako. Pagkatapos ng matinding init, matinding ulan, yun, pinaghahandaan. Tayo, ready na sa amin sa Kamanava. Bangka. Of course. Of course, di ba? Siyempre, hindi mo. As always. Lalo ang mga Ay, nako. Malabon at Nabotas. Well, anyway, tayo po ay magbabalik. Makalipas lamang po ilang mga paalala. Ang oras, 10 minuto na lamang sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita, nagkasa ng kakaibang magical experience sa nag-iisang world-class theme park sa Pilipinas na Enchanted Kingdom, kaugnay sa pagdiriwang ng araw ng mga ina nitong nakalipas na araw ng linggo. Sa paglulunsad ng ilaw ng tahanan promo, nag-enjoy ang mga guests sa halos 30 rides and attractions sa loob ng park, kabilang ang unat nag-iisang flying theater sa bansa, ang Agila The EK o The E-Experience. Jam-packed na mga special offers, treat at activities ang Mother's Day celebration sa EK, kung kinilala ang magic na ito'y dala ng mga nanay kasama ang kanilang pamilya sa halagang 1,200 pesos lamang, kung saan kabilang ang 200 pesos na Firefly e-gift card at chance na manalo ng Smart Wi-Fi Portable Air Conditioner. Bago yan, ha? Pangunahin sa mga aktibidad ang pag-awit ng buong pagmamahal ng mother and daughter tandem na sina Pinky at Karel Marquez, kasama ang Women of Song at Music Making Company, gayon din ang sariling circle of artists ng EK na SMS, Victoria's Way at Kingsmen, bilang tribute sa lahat ng mga ina sa isang night of music, dance at entertainment. Arangkada Balita. Hindi pa dyan nagtatapos dahil kakaibang offerings din ay kinasa ng Enchanted Kingdom kaugnay sa Mother's Day celebration, nga kung saan ang Kinder Magic o indoor play area ng EK para sa mga nanay at kanilang pamilya, samantalang nagtayo ng Mother's Day corners ang merchandise stores ng EK para sa Instagrammable photos, habang namimili ng mga magagandang EK souvenir items. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang mga restaurant Samson! Pumirma ng Memorandum of Agreement ang lokal na pamalang na botas kasama ang Aboitiz Power, Terma Mobile at Aboitiz Foundation para sa mga proyektong kanilang ilulunsad sa lungsod. Ayon kay City Mayor John Ray Chanco, ito ay bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility sa taong 2024. Kabilang sa mga ito ang Feeding Program on Wheels, Disaster Risk Resilience Support, the Botas Youth Arts Camp,
suporta sa Navotas Smart Cities Program, Brigada Eskwela at donasyon na garbage conveyor sa Philippine Fisheries Development Authority sa Navotas Fishport Complex. Nagpasalamat si Chanco dahil hindi lamang sila consistent na top taxpayer ng lungsod sa loob ng 12 taon, kundi patuloy din sila sa pagbibigay ng tulong sa mga Naboteño, lalo na sa edukasyon, kabuhayan, kalusugan at kalikasan. Hiling ng alkalde na naway patuloy na sila na magkatuwang sa all the way na paghatid ng serbisyo sa mga Naboteño sa lungsod ng mas namaas pa ang antas na edukasyon, kabuhayan, kalusugan at mamumuhay sa maayos na kalikasan sa Navotas City. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, dyan po tayo pansamantala nagtatapos. Dito pa rin po sa Arangkada Balita sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At True na sino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos po niyan, syempre makakasama naman si Johnny Bañez para sa panibagong bugso ng balitaan, ang Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.